Maligayang kapistahan po ng ating patron na si Poong San Jose bilang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Napakagandang pagnilayan sa taong ito si San Jose bilang modelo ng kahinahunan at kababaan ng kalooban para sa mga kabataan. Mga kapatid, ano nga bang kahangahangang ginawa ni San Jose na lubusang kinulugdan ng Diyos? Nasa panalangin natin dinadasal sa bawat tuwa at sakit ang kasagutan. Si San Jose, anak ni David, asawa ni Maria, ating pinararangalan, tagatanod ng manliligtas, at sinasamba natin ang anak na kanyang pinangalanan, Jesus. At si San Jose, bilang patron ng banal na simbahan, ipinagdadasal natin na matularan yung kanyang panghabang buhay na paglilingkod sa kapakanan ng Manong. Ito sana ang mangutawi sa ating labi bilang mga deboto ni Poong San Jose. Ang tularan siya na paglingkuran habang buhay ang kapakanan ng Manong. Mga kapatid, sa panalangin ito ang pinakabuod ng pagkatao, ng misyon ni San Jose, ang maging asawa ni Maria. Kaya dahil din ginawang lahat ni San Jose maipagtanggol at ingatan lamang ang mag-inang Maria at Jesus. Ang ganap ng pag-unawa ng kanyang kahinahunan ay dahil siya ay pinili ng Diyos na maging kabiyak ng babaeng kalinis-linisan at bukod na pinagpala. Siya ang unang pinagpahayagan ng mahal na ina tungkol sa sinabi ng anghel na maglilihi siya lalang ng Espiritu Santo. Kumbaga sa English, virginal consecration and divine motherhood. Those are the two secrets that our Blessed Mother revealed to Saint Joseph. Sa dalawang katotohanan at misteryong ito ng may kababaang loob, kahinahunan, tinanggap at hinarap ito ni San Jose. Buong tiwala at kakalmahan. Dahil sa ito, ang gusto ng Diyos at ang katotohanan, si Maria ay nakatalaga na sa Diyos. Mary consecrated herself totally to God in accordance with His gracious will, and Mary shared her secret with Joseph, because otherwise he could not have chosen her in all truth. And Joseph needed to know that her whole being was given to God. Mga kapatid, when we want to do the will of God fully and to do only that, then God enlightens us and helps us to understand this truth. Maging mahinahon tayo sa pagharap ng hamon ng buhay. Pagsubok at mga pasakit na nararamdaman natin at maituro ang nararapat gawin sa sandali na tayo ay nalilito, nahihirapan, at nababalisa sa buhay. Mas magiging maliwanag ang nararapat natin gawin kung palilipasin yung sama ng loob. Yung magtatanong, bakit ka nagagalit? Ano ang mas makakabuti sa sitwasyon? Ano ang mas makakabuti sa relasyon? Ano ang mas makakabuti sa kondisyon? Ano ang makakabuti sa aking bukasyon sa buhay? Bunga ng may malalim na buhay at espiritualidad, kaya nanatiling mahinahon si San Jose sa pagtanggap at pagiging asawa ni Maria, sa pagiging turing na ama, pinagyabong ng pagmamahal ni Maria kay Jose. Kaya lalo niyang minahal at iningatan ang anak ng katastasan. Yan ang kahinahunan ni San Jose. Ang kababaang loob ni San Jose, mga kapatid, titingnan din natin paano siya naging mababang loob. Tumahimik na lamang sa kadakilaan ng plano ng Diyos na pinili siyang ama, na asawa ni Maria, na bukod na pinagpala na maging ama ng anak ng Diyos. Pagtalima, paglilingkod sa kapakanan ni Jesus bilang tagapagtanggol ng banal na pamilya, magiliw at buong tapat
na tumalima sa lahat ng sinabi ng anghel. Mga kapatid, naalala ko tuloy yung kwento. The story captured our heart na tungkol sa isang it happened several years ago in the Paris Opera House. A famous singer had been contracted to sing, and ticket sales were booming. And in fact, the night of the concert found the house packed. And every ticket sold, the feeling of anticipation and excitement was in the air as the house manager took the stage and said, "Ladies and gentlemen, thank you for your enthusiastic support. I'm afraid that due to illness, the man whom you've all come to hear will not be performing tonight. However, we have found a suitable substitute. We hope will provide you with comparable entertainment." Of course, the crowd groaned in disappointment and failed to hear the announcer mention the stand-in's name. And the environment turned from excitement to frustration. Imagine, nagbayad ng malaki, expected na perform sikat na performer, singer. The stand-in performer gave the performance everything he had. When he had finished, there was nothing but an uncomfortable silence. No one applauded, and suddenly, brothers and sisters, from the balcony, a little boy stood up and shouted, "Daddy, I think you are wonderful." And the crowd broke into thunderous applause. We all need people in our lives who are willing to stand up once in a while and say, "I think you are wonderful." In the eyes of God, Joseph is the only man wonderful for him because inuna niya ang ginugusto ng Diyos sa kanya. Dahil sa kanyang kahinahunan, dahil sa kanyang kababaan mo. Sana sa kapistahan ito, lalo tigit sa mga kabataan ngayon, itong ipagdasal natin ang maging mahinahon. Sa anumang desisyon, sa anumang plano, sa anumang hangarin sa buhay. Ang maging babaang loob sa lahat ng pagkakataon. Nariyan si San Jose. So we pray together. Panginoon, maging mahinahon po sana ako sa lahat ng pagkakataon ng aking buhay upang mabatid ko ang nararapat gawin para maisakatuparan ko ang inaasahan mo sa akin. Makilala ko sana ang aking kawalan at patuloy na paglalaan sa iyo ng lahat sa buhay ko. Matularan nawa namin sa San Jose sa kanyang kahinahunan at kababaang loob. Amen.